Hi mga ka-Bible, Thursday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Mateo chapter 17 verse 1 hanggang 13. So ito po yung mababasa natin. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Nakita na lamang ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatirapa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. "Tumayo kayo, huwag kayong matakot," sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. At habang sila'y bumaba sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nasaksihan hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Tinanong siya ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias?" Sumagot siya, "Paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, pumarito na si Elias. Ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pinahirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya." So yan po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Mateo chapter 17 verse 1 hanggang 13. So keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye. Hi mga ka-Bible, Thursday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Mateo chapter 18 verse 10 hanggang 14. So ito po yung mababasa natin. Ang talinhaga tungkol sa nawawalang tupa. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba niya iiwan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito, kaysa sa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, ayaw ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. So yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Mateo chapter 18 verse 10 hanggang 14. So keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye.